Magandang araw kaibigan! Tuloy po kayo sa Felicidad's Channel. Sa mga kwento ng buhay at pag-ibig na hinalukay sa natatagong baul ni Felicidad. Pero bago po tayo magpatuloy, huwag niyo pong kalilimutan na i-like ang video, i-subscribe ang channel, at i-click ang notification bell para lagi kayong updated sa mga parating pa na upload. Sinundan ni Marthena ng tingin si Adriel habang umaakit ito sa hagdan, bangko ang natutulog na si Kersha. Sinabi nitong maupo muna siya at hintayin niyang bumalik ito. She was tensed. Pakiramdam niya ay nakabalik siya sa nakaraan habang sinisipat ang marangyang kabuuan ng bahay ng mga ito. Pamilyar sa kanya ang kabahayan sa kabila ng ilang mga pagbabago niyon. Iba ng kulay ng wallpaper, carpet, mga kurtina at furniture, nadagdagan ng paintings, antique jars. Marthena, napapidlag siya pagkarinig sa tinig na iyon. Hindi niya maaaring pagkamali sa ibang tao ang tunog ng pagkakabigkas nito ng pangalan niya. Lumingon siya rito. Hindi siya ngumiti dahil lalabas lamang na peke iyon. Good evening ho, Mayor. Formal na bati niya rito. Napansin agad niya ang kakaibang aliwalas na mukha nito. Taliwas sa anyo nito noon. Lagi itong seryoso noon na para bang lagi may dalang problema. Good evening, Iha. Maupo ka. Nakangiting sabi nito. Bakit pati ngiti nito ay iba na rin sa ngiti nito noon? Tahimik siyang umupo. Inutusan nito ang driver na dalhin sa silid nito ang mga gamit nito. Nakabarong pa ito. Mukhang kakauwi lamang mula sa munisipyo. Sumandal ito sa backrest at hinilot-hilot ang sentido na para bang pagod na pagod ito. Totoo palang sinabi ni Adriel na nasa isla ng pag-ibig kayo na kaibigan mo. Anito sa mababang tono. Kumusta kayo ng papa mo? Hindi siya sumagot dahil hindi niya nagustuhan ang pagbanggit nito sa papa niya. Nabalik sa isip niya ang masamang balak nito noon. Nag-angat ito ng tingin. Sinulubong niya ang tingin nito at nakipagsukatan siya ng tingin. Kung noon, madali siya nito nadiktahan dahil mas pinili niyang protektahan ang ama niya, ngayon ay hindi na siya nito basta matatakot. Kilala ng exporter ang papa niya ngayon. Hindi lamang iyon, napaunlad din nito ang lupain na minana nito. Kumbaga sa isang puno, malalim ng kapit na ugat nito sa lupa. Hindi na ito basta-basta maibabagsak ng unos, kahit pa isang alkaldeng unos na iyon. Hindi kita masisisi kung masamang tingin mo sa akin, Iha, sabi nito. Saka bumuntong hininga. Pero maniwala kang walang anumang ibig sabihin ng tanong ko. Ibig ko lamang umusta. Hindi man siya naniniwala rito, magalang pa rin na sinagot niya ang tanong nito. Mabuti yung kalagayan namin ni Papa. Salamat. Walang buhay na sagot niya. Kumusta ang kaibigan mo na kasama mo? Kasundo ba niya si Jude? Nakakunot noong bumaling siya rito. Anong alam nito tungkol sa kaibigan niya? Alam ko rin ang tungkol sa panaginip ni Krisha, Iha. In fact, si Jude ay mula sa isang kilalang ahensya sa Maynila na pag-aari ng isang kaibigan. Tinitiyak ko sa iyo na mapagkakatiwalaan siya. Binata ho ba siya? Hindi iyon ang gusto niyang itanong, pero huli na para bawiin niya iyon. Si Cynthia ang nasa isip niya at ang pagbabago rito na alam niyang malaki ang kinalaman ni Jude. Napanginti ito para naaliw sa kanya. Sa pagkakaalam ko, yes, nagkakamabutihan ba sila ng kaibigan mo? Lumapad ang pagkakangiti nito. Nagtaka siya. Hindi niya maalalang umiti ito ng ganoon noon. Don't worry, she's safe with Jude. Mabuti siyang tao. Kahit mabagsik ang kanyang anyo, hindi siya umimik. Akto magsasalita pa ito, pero naudlot dahil pababa na si Adriel ng hagdan. Dad, kanina pa ba kayo? Tanong ni Adriel sa ama. Iba ang tingin ipinukol nito sa ama. Kadarating ko lang, Adriel, sagot ng alkalde at tumayo na. Naging malungkot ang ngiti nito nang salubungin nito ang tingin ni Adriel. Nag-uusap lang kami ni Marthena. That look from you pained me, son. Naniniwala ang buong bayan na mabuti akong tao, kaya nila ako iniluklok sa pwesto. Huminga ito ng malalim. Napakasakit para sa akin na ang sariling kong anak ay hindi makitang kabutihang iyon. Hindi mo na ba talaga ako mapapatawad, Adriel? Tumalikod na ito sa kanila at naglakad palayo na tila hindi na umaasa na sagutin ito ng anak.
Napatingin siya kay Adriel na hindi niya namalay nakatayo na pala sa tabi niya. Humugot ito ng malalim na hininga bago tumingala at hinagod ang batok nito. Sa tingin niya ay may mabigat na hindi pinagkakasunduan ng dalawa. Kilala niya ang dati niyang nobyo. Malambot ang puso nito kaya nasisiguro niya mabigat ang nagawa ng ama nito para magawa nitong tiisin ang huli. Adriel, tumingin ito sa kanya. Hindi nakaligtas sa pansin niya ang damdamin na nakalarawan sa mga mata nito. Tila nahihirapan din ito sa sitwasyon. He looked hurt and helpless. Natilihan siya ng maya-maya ay mamasa mga mata nito. Tila may puwersang lumukob sa kanya. Bago pa niya mapikil ang sarili, ay niyakap na niya ito ng mahigpit. Ayaw niya itong makita sa ganong anyo. Tumugon ito na napakahigpit na yakap. Ilang segundo na natili sila magkayakap sa gitna ng katahimikan. No one dared to talk. Tila ba nawala ng saysay ang mga salita at ang presensya na lamang ng isa't isang mahalaga sa kanila. Gusto niya magtanong pero naisip niyang hindi iyon ang tamang oras. Mas magandang pasahihin na lamang niya ito para makalimutan nito ang kabigatang dinadala nito sa dibdib. It was funny because she was in a difficult situation too. Pero heto at inuuna pa rin niya si Adriel. Ipagdadrive kita, sabi niya habang hinahagod ang likod nito. Gagala tayo sa kalye. Iyon ang madalas silang gawin noon para i-refresh ang pagod na isip nila. Pagkatapos silang gumala ay hihinto sila sa gilid ng kalsada habang maliwanag ang buwan. Magkakwentuhan sila hanggang hating gabi. Okay, pagsang-ayon nito bago dumistansya sa kanya. Pamilyar ka pa ba sa daan? Ako pa, sinadya niyang ngumiti ng malapad. Baka sakaling mahawa ito sa ngiti niya. Hindi nga siya nagkamali. Ngumiti na rin ito at ginulo ang buhok niya. Let's go then. Hinawakan nitong kamay niya at hinila na siya palabas ng kabahayan. Aktong susunod ang bodyguard nito pero maagap na umalma si Adriel. No, stay here. I'll be safe. Kapag sinundan mo ko, June, wala ka ng trabaho bukas. Huminto ang bodyguard nito at napalunok. Tinapik nito si Adriel sa balikat bago sila umalis. Tinakot mo yung tao, sabi niya na nasa kotse na sila. Tulad ng sinabi niya, siya ang nagmaneho. Nasa passenger seat ito at hindi siya hinihiwalayan ng tingin habang malapad ang ngiti. Sasasantahin mo talaga siya? Yes, malupit ka na ngayon. Ayoko ng istorbo. Ikaw lang naman inaalala niya. Wala akong death threats. Kaya tatlo-tatlong bodyguards ko ay dahil kay Krisha. Ngayong hindi ko kasamang bata, hindi ko kailangan ng bubuntot-buntot sa akin. I see. Mahirap bang maging anak ng isang politiko? Hindi ito sumagot, kaya sinulya pa niya ito. You know what I want, Ethan? Hindi nagbago iyon. Sagot nito kapag kuwan. Simple life. Mahinang sabi niya. Iyon ang paulit-ulit itong sinasabi sa kanya noon. Iyon daw ang pangarap nito para sa pamilyang bubuuin nila. Masaya, buo, at simple lang ang pamumuhay. Hindi ka noon kasimpleng tuparin ng isang simpleng buhay, Adriel. Yeah, mas mahirap pala makamit iyon. Pagsang-ayon nito. Pagkatapos sa ilang sandali, ay kapwa na sila tahimik. Itinuloy niya ang pagmamaneho. Wala silang pupuntahan. Mag-iikot lang sila sa mga kalye. In short, nagsasayang ng gasolina. Joyride ang tawag nila sa biyaheng iyon. Sa tapat tayo ng university, sabi nito maya-maya. Okay, pinabilis niya ang pagpapatakbo ng kotse. Sigurado ka bang papayagan tayong pumasok? Paniniyak ni Marthena kay Adriel. Pasado 8:00 na ng gabing iyon. Mahigit 20 minutos na nakasanda lamang sila sa gilid ng kotse kanina at pinagmamasdan nila ang universidad. Napansin niya ang malaking improvement niyon. Nadagdagan ng buildings at mukhang katatapos lamang ng renovation. Trust me, hindi maaari hindi tayo papasukin ng mga guards. Dahil anak ka ng mayor, napakamot ito sa ulo bago ngumiti. Binilisan nito ang mga hakbang patungo sa gate habang hila-hila siya. Agad silang napansin ng 2 gwardya. Adriel, sabi ng isa, mababakas ang tuwa sa mukha niyon. Hinintay ka namin noong 1 linggo. Basiya ko, Ryan, sagot ni Adriel. At sumuludo sa isa pang mas may edad na gwardya na si Mang Mitoy. Ngumiti si Mang Mitoy ng malapad. Pasok po, ma'am. Nakangiting sabi ni Ryan sa kanya. Gumanti siya ng ngiti rito. Tumikhim si Mang Mitoy. Hindi yata siyang kasama mo noong huli mong punta rito, bata. Anito kay Adriel, pero sa kanya ito nakatingin. Para bang nais itong basahin ang reaksyon niya.
Humalakak si Adriel at saka nito pabirong sinuntok si Mang Mitoy sa dibdib. Ngumisi naman ang huli. Tuloy-tuloy sila ni Adriel sa loob ng universidad. Pamilyar sa kanya ang tinalunto nilang daan patungo iyon sa college building nila noon. Nagdadala ka ng babae rito? Sometimes, when I'm bored to death. Baliwalang sagot nito, tila nagpipikil ng ngiti. Kusang huminto ang mga paa niya sa paghakbang. Binawi niya ang kanyang kamay mula sa pagkakahawak nito. Nakaarkong isang kilay nito na bumaling sa kanya. Ganoon, nakataas ang isang kilay niya. So, dinala mo ako rito para magyabang sa mga gwardya na may bagong babae ka na naman? Tapos ano, gagawin mo sa akin ang ginagawa mo sa mga babaeng iyon sa kung saan mang sulok ng building na iyan, ha? Maswerte ka, Adriel, aniya, at nagmarcha na palayo rito. Ang tanga niya, bakit ba agad siya naniwala sa may pinakita nito? 5 taon nang lumipas, hindi siya dapat nagtiwala agad dito at sa nararamdaman niya. Maaring hindi na talaga ito ang Adriel na nakilala niya. Athen, wait, tawag nito sa kanya. Lalo siyang nainis na tila pinagtatawanan siya nito. Sinaklit nito ang bisig niya. Bitawan mo ako, Adriel. Puntahan at kalagkarin mo dito ang mga babae mo. Itinulak niya ito. Pabilisan sila sa mga hakbang hanggang nakarating sila sa gate. Look what you've done, Mang Mitoy. Tila nang-aakusang sigaw ni Adriel. Napatigil siya sa paghakbang. Nang lingunin niya ito, ay bagsak ang mga balikat nito. Lumipat ang tingin niya sa 2 gwardya. Nakayoko si Mang Mitoy at yumuyugyog ang mga balikat sa walang tunog na pagtawa. Si Ryan naman ay napapailing. Wala siyang lalabasan dahil isinara ng 2 gwardya ang gate. Bumalik ang tingin niya kay Adriel. Pumuntong hininga ito at tinawid ang distansya sa pagitan nila. Can't you see? Pinagsaselos ka lang niya. Napalunok siya at agad na nag-iwas ang tingin nang mapagtanto niyang tama ito. Nagsaselos nga siya. Anong karapatan niya magselos? Hindi ba ikakasal na siya kay Jobert? Bumigat ang dibdib niya sa naisip niyang iyon. Ano nga ba itong ginagawa niya kay Adriel, sa sarili niya at kay Jobert? Hindi siya nagdala rito ng babae kahit minsan, ma'am. Sabi ni Mang Mitoy. Napatingin siya rito. Biro lang hong sinabi ko kanina. Natuwa lang ako may kasama siya ngayon sa unang pagkakataon. Bumalik ang tingin niya kay Adriel. Nakatingin lang ito sa kanya. Ilang sandali na hindi siya umimik. Lumipat ito at hinila siya sa bisig. Nagpahila naman siya. Tuloy-tuloy sila sa building na sadya nila kanina. At nang naroon na sila, sumandal ito sa isa sa mga dingding ng classrooms at hinapit siya sa baywang. You made me happy, pabulong na sabi nito. Hinagkan siya nito sa noo. Kapag kuwan, ay sinapo ng 2 kamay nito mukha niya. You're jealous. Naging mapanuksong ngiti nito. Nag-init ng husto ang mukha niya. I'm not jealous. Pagtatanggi pa rin niya. Yes, you are jealous. Pagdidiin nito sa bawat salita. Akto magsasalita ulit siya nang maudlot iyon dahil siniil nito ng halik ang mga labi niya. Tulad ng maraming pagkakataon na hinagkan siya nito, automatic kong kanyang pagtugon. Niyakap siya nito na mahigpit. Lumalim ang halikan nila. Kung kanino nagmula ang ungol na narinig niya ay hindi niya matiyak. Baby, paan nasasabi ni Adriel. Kasabay niyon ay naglakbay ang mga kamay nito. Gusto niya magpatangay sa mga haplos at halik nito. Gusto niya magpakalunod sa sarap na sensasyong ipinararamdam nito sa kanya. Pero hindi na siya ang Marthena na nobya nito noon. No, Adriel. Lumapat ang dibdib nito ang 2 kamay niya. God, anong ginagawa ko? Naniliit sa sarili na usal niya. Ikakasala siya kay Jobert, pero heto siya. Anong ginagawa niya? Isang linggong kalayaan ang binigay ni Jobert sa kanya para timbangin niya ang kanyang damdamin. Dapat ay nag-aanalisa siya, hindi yung inuna niya ang nararamdaman ng katawan niya. Kung si Adriel nga ang gusto niya makasama at hindi niya balak ituloy ang kasal nila ni Jobert, hindi ba dapat itatapusin muna niya ang mga dapat tapusin sa pagitan nila ng nobyo niya bago siya gumawa na kung ano mang ginagawa nilang iyon ni Adriel? This is wrong. Umatras sa sabi niya kasabay ng pag-iling. Hindi na niya sinalubong ang tingin nito. Adriel, hindi na naman niya masabi rito ni kakasal na siya. Maging ang tangka niyang paglayo rito ay hindi niya nagawa dahil hinapit ito ang baywang niya at ikinulong siya sa isang mahigpit na yakap. Sorry, nadala ako ng sitwasyon. It won't happen again, baby. I promise. Please, huwag kang lumayo sa akin.
Hindi na rin kita hahagkan. Not unless you ask me to. Tila nababahalang wika nito. Alam nito noon pa ang mga konserbatibong values na pinahahalagahan niya. At iyon marahil ang naisip itong dahilan ng pagtigil niya. Napaluha siya. Ito pa rin ang dating Adriel na mataas ang respeto sa kanya bilang babae. Pareho lamang silang nadala sa sitwasyon kanina. Lalo siyang na-guilty sa ginagawa niyang iyon sa dalawang lalaki sa buhay niya. She was sure Jobert was thinking of her too. Hindi tamang paasahin niya ang dalawa. Kailangan mamili siya ng isa sa dalawa. Tulad ng kung paano siya namili sa papa niya at kay Adriel noon. Sino nga ba mga kafelisidad ang pipiliin ni Marthena? Grabe, ang hirap ng desisyon. Pero sana, piliin niya yung tao na hindi niya pagsisisihan habang buhay. Kung kanino siya magiging masaya. Kaya naman, abangan!